Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pamilya at pagmamahal? May mga pangarap na nabubuo sa karangyaan, ngunit may mga luhang tahimik na pumapatak sa likod ng mga nakasaradong pinto. Sinasabi nila, ang pinakamalaking handog ng isang ama sa kanyang mga anak ay ang isang magandang kinabukasan. Pero paano kung sa kanyang pagpupursigi na ibigay ang lahat, ay hindi niya namamalayan na ang pinakamahalaga pala ay nababawasan? Paano kung ang tahanang kanyang itinayo ay naging isang hawla para sa mga pinakamamahal niya sa buhay? Halina't pakinggan natin ang kwento ng Villa Esmeralda. Basag. Iyon ang unang tunog na narinig ni Tala. Ang matinis na tunog ng nababasag na babasagin na sinundan ng biglaang paghikbi ng kanyang nakababatang kapatid na si Amihan. Sa malawak at makintab na sahig ng kanilang mansyon, ang puting gatas ay unti-unting gumagapang, tila puting dugo na dumadanak mula sa isang sugat. Sa gitna nito, nakaupo ang 4 na taong gulang na si Amihan. Nanginginig ang maliliit na balikat, habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Hindi sa nabasag na baso nakatingin si Amihan, kundi sa aninong papalapit. Mula sa pasilyo, lumitaw si Marikit. Ang kanyang magandang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing talim ng bubog na nagkalat sa sahig. Ang bawat hakbang ng kanyang mamahaling sapatos sa marmol na sahig ay tila isang malakas na dagundong sa dibdib ni Tala. Amihan, ang boses ni Marikit ay malamig. Mas malamig pa sa hanging dala ng malakas na ulan sa labas. Ilang beses ko bang sinabi sa iyo na mag-ingat ka? Sorry po, Mama Kit. Pabulong na sagot ni Amihan. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Nadulas lang po sa kamay ko. Hindi pinansin ni Marikit ang kanyang paliwanag. Lumuhod ito. Hindi para tulungan ang bata, kundi para pagmasdan ang gatas na nagkalat. Alam mo ba kung gaano kamahal ang gatas na yan? Galing pa yan sa ibang bansa. At sinayang mo lang. Tumayo si Tala mula sa kanyang kinauupuan sa sofa. Sa kanyang 6 na taong gulang na isip, alam niyang kailangan niyang gawin ang isang bagay. Mama Kit, aaksidente lang po. Hayaan niyo na po si Amihan. Isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ni Marikit. Huwag kang makialam dito, Tala. Bumalik ka sa pagguhit mo. Pero hindi na tinag si Tala. Lumapit siya. Nanginginig ang mga kamay na nakakapit sa laylayan ng kanyang bestida. Ako na lang po ang parusahan ninyo. Ako na lang po ang huwag ninyong pakainin ng hapunan. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Marikit. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Amihan at walang awang kinaladkad patayo. Hindi! Sigaw ni Amihan, umiiyak na ng malakas. Mama Kit, ayoko po doon. Madilim! Doon ka nababagay. Ila sa kanya ni Marikit papunta sa isang maliit na bodega sa ilalim ng hagdanan. Para matuto ka. Mama Kit, parang awa niyo na po. Pagmamakaawa ni Tala habang sumusunod sa kanila. Natatakot po si Amihan sa dilim. May sakit po siya. Binuksan ni Marikit ang pinto ng bodega, itinulak si Amihan sa loob at mabilis itong isinara. Ang mga iyak at pagmamakaawa ng bata ay naging mahina na lamang sa likod ng makapal na kahoy. Hinarap ni Marikit si Tala. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit. Isa ka pa. Kung hindi ka titigil, isusunod kita sa kanya. Pagkatapos noon, tinalikuran na siya ni Marikit na para bang walang nangyari. Iniwan si Talang nakatayo sa pasilyo, pinakikinggan ang mga hikbi ng kanyang kapatid. Lumipas ang 1 oras, ang ulan sa labas ay lalo pang lumakas. Sa loob ng Villa Esmeralda, ang tanging maririnig ay ang tibok ng orasan at ang mahihinang tunog mula sa bodega. Hindi na makatiis si Tala. Dahan-dahan siyang pumunta sa kusina. Sa kanyang maliit na isip, 1 pirasong tinapay lang para kay Amihan. Yun lang. Kumuha siya ng 1 piraso mula sa mesa
at itinago ito sa kanyang likuran. Ngunit pagpihit niya, halos mapatili siya sa gulat. Nakatayo roon si Marikit, nakahalukip-kip. Ang mga mata ay nag-aapoy. "Pati ba naman ikaw, Tala?" Ang sabi ni Marikit sa mahinang boses na puno ng pagbabanta. "Isang magnanakaw sa sarili nating pamamahay?" "Para po kay Amihan," nanginginig na sabi ni Tala. "Gutom na po siya, Gibeha. Ang kapatid mo ay pinarurusahan at ikaw, kinukonsinti mo siya." Kinuha ni Marikit ang tinapay mula sa kamay ni Tala at itinapon ito sa basurahan. "Wala kayong kakainin hanggat hindi ko sinasabi." Nang biglang tumunog ang telepono ni Marikit, nakita ni Tala ang pangalan sa screen. "Dalisay, my love." Sa isang iglap, nagbago ang lahat sa mukha ni Marikit. Ang galit ay napalitan ng isang matamis na ngiti. Ang matalim na tingin ay naging malambing. Itinaas niya ang telepono. "Hello, mahal?" Ang boses niya ay puno ng paglalambing. "Oo, kararating ko lang din. Medyo traffic dahil sa ulan." "Kamusta ang meeting mo?" Nakatayo lang si Tala. Pinapanood ang pagbabagong anyo ng kanyang madrasta. Ang mga bata, ay nako, heto, naglalaro. Kadadating lang din nila, galing sa kanilang art class. Patuloy ni Marikit, kasabay ng isang malambing na tawa. "Of course, kumain na sila. Ako pa ba? Pinakain ko sila ng paborito nilang spaghetti." "Oo, mahal. Miss na miss ka na rin namin. Lalo na si Amihan. Kanina ka pa hinahanap. Umuwi ka na raw. Sige, ingat ka dyan. I love you." Ibinaba ni Marikit ang telepono at ang matamis na ngiti ay muling naglaho na parang isang maskarang hinubad. Tiningnan niya si Tala na para bang isa itong dumi sa sahig. "Linisin mo ang kalat sa sala," utos niya. "At pagkatapos, pumasok ka sa kwarto mo. Ayokong makita ang pagmumukha mo." Sumunod si Tala ng walang imik. Habang pinupulot ang mga bubog, maingat na huwag masugatan. Ang mga luha ay tahimik na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Nang matapos, pumasok siya sa kanyang silid. Umupo siya sa tabi ng malaking bintana. Pinagmamasdan ang walang tigil na pagbuhos ng ulan. Pinagdikit niya ang kanyang mga palad, tulad ng itinuro sa kanya ng kanyang yaya diwa. Sa kanyang puso, mayroon lamang isang panalangin. "Papa, sana po umuwi na kayo. Umuwi na po kayo, Papa." Sa kabilang panig ng mundo, sa isang malamig at abalang opisina sa Hong Kong, katatapos lang ni Dalisay Montenegro sa isang mahalagang pagpupulong. Pagod niyang hinilot ang kanyang sentido habang nakatingin sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng syudad na kumukuti-kutitap. Tagumpay na naman ang negosyo. Panibagong milyon na naman ang pumasok sa kumpanya. Ngunit sa gitna ng tagumpay, may kung anong kirot siyang naramdaman sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Tumingin siya sa litrato na nasa kanyang mesa. Isang masayang larawan nilang apat. Siya, si Marikit, at ang nakangiting sina Tala at Amihan. Iyon ay kuha noong nakaraang Pasko. Ang perpektong pamilya. Pero bakit ngayon, habang tinititigan niya ang mga ngiti sa litrato, ay tila may mali? Bakit parang may bumubulong sa kanyang isipan? Isang hindi maipaliwanag na kaba ang biglang kumapit sa kanyang puso. Kinuha niya ang kanyang telepono, hindi para tumawag muli sa asawa, kundi para tawagan ang kanyang sekretarya. "Cancel my flight for tomorrow morning," mariin niyang sabi. "Book me the earliest flight back to Manila. Tonight, I need to go home." Ang biyahe mula sa airport ay tila isang mahabang panaginip para kay Dalisay. Ang mga ilaw ng syudad ay nagmamadaling dumadaan sa bintana ng kanyang sasakyan. Ang kanilang mga kulay ay kumakalat sa basang kalsada dahil sa walang tigil na ulan. Karaniwan, sa mga ganitong pag-uwi, ang nararamdaman niya ay pagod na may kasamang kasiyahan.
Ang kasiyahan ng isang matagumpay na negosyante na muling uuwi sa kanyang pamilya. Pero ngayon, iba. Ang pakiramdam na tumulak sa kanya na umuwi ng mas maaga ay hindi pa rin nawawala. Nakaupo ito sa kanyang dibdib, isang bigat na hindi niya maintindihan. Sinubukan niyang iwaksi ito. Marahil ay pagod lang siya. Marahil ay epekto lang ito ng sunod-sunod na meeting at kakulangan sa tulog. Inisip niya ang kanyang mga anak. Si Tala, ang kanyang munting prinsesa na napakatalino at laging may dalang ngiti. At si Amihan, ang kanyang bunso, na ang halakhak ay kayang pawiin ang lahat ng kanyang problema. Lahat ng ginagawa niya, ang walang katapusang pagtatrabaho, ang mga biyahe sa ibang bansa, lahat ng ito ay para sa kanila, para sa kanilang kinabukasan. Iyon ang lagi niyang sinasabi sa sarili. Ang pagbibigay ng isang marangyang buhay, ng pinakamagandang edukasyon, iyon ang tungkulin ng isang ama. At sa tulong ni Marikit, nagagawa niya iyon. Si Marikit. Napangiti si Dalisay nang maalala ang kanyang asawa. Isang anghel. Iyon ang turing niya rito. Isang biyaya na dumating sa buhay nila matapos ang pagpanaw ng kanyang unang asawa na si Alana. Si Marikit ang muling nagbigay kulay sa kanilang tahanan, ang nag-alaga sa kanyang mga anak na parang tunay nitong mga supling, ang perpektong asawa at ina. Sa pagnanais na marinig ang isang pamilyar na boses, kinuha niya ang kanyang telepono. Ngunit hindi si Marikit ang kanyang tinawagan. Gusto niyang sorpresahin ito. Dinial niya ang numero ng kanilang kasambahay. "Hello, Sir Dalisay?" Sagot ng isang boses sa kabilang linya. Si Yaya Diwa. "Yaya, pauwi na ako." Masayang sabi ni Dalisay. "Nasa biyahe na." "Huwag mo munang sasabihin kay Marikit, ha?" Sorpresa. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan sa kabilang linya. Isang katahimikan na tila napakabigat. "Yaya, nariyan ka pa ba?" "Oo po, sir." Tila nag-aalangang sagot ni Diwa. Sige po, mag-iingat po kayo." "Gising pa ba ang mga bata?" Tanong pa ni Dalisay. Ang mga bata po." Muling nag-atubili si Diwa. "Ay nasa kanilang silid na po. Nagpapahinga na." May kakaiba sa boses ni Diwa, pero ipinagsawalang bahala na lamang ito ni Dalisay. Marahil ay nagulat lang ito sa biglaan niyang tawag. "Sige Yaya, malapit na ako." Ibinaba niya ang telepono at muling sumandal. Ang alaala ng kanyang kasal kay Marikit ay biglang pumasok sa kanyang isip. Naalala pa niya ang araw na yon, sa harap ng altar, habang hawak ni Marikit ang kanyang mga kamay. "Pangako Dalisay," sabi nito, habang may mga luha ng kaligayahan sa mga mata. "Mamahalin ko si Tala at Amihan ng buong puso. Ituturing ko silang sarili kong mga anak. Hinding-hindi ko sila pababayaan." Ang mga salitang iyon ang naging pundasyon ng kanyang tiwala. Ang mga salitang iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob na iwan ang kanyang pamilya para magtrabaho dahil alam niyang nasa mabuting mga kamay ang kanyang mga anak. Maya-maya, bumagal na ang takbo ng sasakyan. Narito na sila. Ang matataas na gate ng Villa Esmeralda ay dahan-dahang bumukas. Habang papasok ang sasakyan sa malawak na driveway, napansin ni Dalisay ang isang bagay na kakaiba. Ang buong mansyon ay nababalot sa dilim. Tahimik. Walang buhay. Maliban sa isang bintana, sa ikalawang palapag, isang maliit na liwanag ang nagmumula sa silid ng mga bata. Bakit doon lang may ilaw? Nasaan si Marikit? Pinahinto niya ang sasakyan malapit sa pinto, hindi na naghintay sa driver. Siya na mismo ang nagbitbit ng kanyang briefcase at dahan-dahang lumabas. Ang ambon ay agad na bumasa sa kanyang damit. Gamit ang sariling susi, maingat niyang binuksan ang malaking pinto. Gusto pa rin niyang mapanatili ang elemento ng sorpresa. Sumalubong sa kanya ang malamig na hangin at ang nakabibinging katahimikan. "Mahal? Tala?"
Amihan, mahina niyang tawag, ngunit walang sumasagot. Ang tanging naririnig niya ay ang pagpatak ng ulan sa bubong. Naglakad siya papasok, dumaan sa sala kung saan may mga nagkalat na laruan. Papunta na sana siya sa kusina nang bigla siyang may marinig mula sa itaas. Isang mahinang hikbi. Huminto siya. Pinakinggan niyang mabuti. Ang hikbi ay naging isang iyak. Isang iyak na puno ng takot. Kilala niya ang iyak na yon. Si Amihan. Mabilis ngunit maingat ang kanyang mga hakbang paakyat sa engrandeng hagdanan. Habang papalapit, lalong lumilinaw ang tunog. At kasabay ng yak ng kanyang anak, may isa pa siyang narinig. Isang boses. Isang boses na pamilyar. Ngunit ang tono ay puno ng bagsik at lamig na hindi niya kailanman naririnig noon. Hanggat hindi mo aminin ang kasalanan mo, dito ka lang sa dilim. Ang boses ay kay Marikit at si Dalisay ay natigilan sa paanan ng hagdan. Ang kanyang puso ay biglang dinurog ng katotohanang unti-unting lumilinaw sa kanyang harapan. Para kay Dalisay, ang mundo ay biglang tumigil sa pag-ikot. Nakatayo siyang tila isang estatwa sa paanan ng hagdanan habang ang mga salitang narinig niya ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Dito ka lang sa dilim. Ang boses. Yun ang boses ng kanyang asawa. Ngunit ang laman yon ay isang kamandag na hindi niya kailanman narinig. Ang pagmamahal, ang lambing. Ang lahat ng pamilyar sa kanya ay biglang naglaho na para bang pinunit na isang pekeng tela at ang nakalantad ngayon ay isang bagay na pangit at nakakikilabot. Ang pag-iyak ni Amihan ang muling nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Isang hakbang. 2. Pagkatapos ay tumakbo na siya. Halos liparin niya ang mga baitang ng hagdanan. Ang tunog ng kanyang mga sapatos ay isang marahas na dagundong sa katahimikan ng mansyon. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na kabog ng galit at pag-aalala. Pagdating niya sa itaas, ang kanyang mga mata ay agad na napako sa tanawin sa dulo ng pasilyo. Si Marikit, nakatayo sa harap ng pinto ng isang maliit na aparador. Ang kanyang postura ay puno ng kapangyarihan at galit. At sa sahig, sa tabi ng kanyang mga paa, ay si Tala, nakaluhod. Ang kanyang maliliit na kamay ay magkadikit na tila nagdarasal. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. At mula sa loob ng aparador, naririnig niya ang sunod-sunod na pagkatok at ang humihinang iyak ng kanyang anak na lalaki. "Buksan mo yan!" ang utos ni Dalisay. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat na kayang bumasag ng salamin. Gulat na lumingon si Marikit. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita si Dalisay. Sa isang saglit, nakita niya ang purong pagkasuklam sa mukha nito bago ito mabilis na napalitan ng pagkataranta at pagkatapos ng isang artipisyal na pag-aalala. "Mahal, nandito ka na pala. Hindi mo sinabi." Sinubukan nitong ngumiti at lumapit para yumakap, ngunit hinarang siya ni Dalisay. "Sinabi kong buksan mo ang pinto, Marikit." Pag-uulit niya, ang bawat salita ay may diin. "Dalisay, nagkakamali ka ng iniisip." Nagsimula ng mangilid ang luha sa mga mata ni Marikit. "Tinuturuan ko lang ng leksyon si Amihan. Sobrang tigas ng ulo niya ngayon." Hindi na niya pinakinggan ang mga kasinungalingan nito. Siya mismo ang lumapit sa aparador. Itinulak niya si Marikit sa isang tabi. Isang kilos na hindi niya kailanman inakalang magagawa niya sa babaeng pinakasalan niya. Nang buksan niya ang pinto, ang kanyang puso ay tila piniga hanggang sa mawalan ng hangin. Doon, sa isang sulok ng masikip at madilim na aparador, nakaupo si Amihan. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, nanginginig ang buo niyang katawan. Pagkakita niya sa kanyang ama, hindi ito agad nakakilos. Ang kanyang mga mata
ay puno ng takot at pagkalito. Ama, binuhat siya ni Dalisay at niyakap ng mahigpit. Naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng puso ng anak sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang panlalamig nito at ang panginginig. Habang yakap niya ito, napansin niya ang mga mapupulang marka sa braso nito, mga marka na naguhugis daliri. At sa ilalim ng mga yon, may mga lumang pasa na nagsisimula ng manilaw. Doon, bumigay na ang lahat ng pagpipigil ni Dalisay. Hinarap niya si Marikit, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ano ang ibig sabihin nito, Marikit? Ang sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Mga pasa? Ikinulong mo ang sarili kong anak sa aparador? Hindi ko yan sinasadya. Umiiyak na sagot ni Marikit. Ang kanyang pag-arte ay perpekto. Nagpupumiglas siya kaya nahawakan ko siya ng mahigpit. Mahal, maniwala ka sa akin. Para rin sa kanila to. Kailangan nilang matuto ng disiplina. Palibhasa wala ka rito palagi kaya hindi mo alam kung gaano sila kahirap pasunurin. Disiplina? Halos isuka ni Dalisay ang salita. Ito ba ang tinatawag mong disiplina? Ang pagkulong sa isang bata sa dilim? Ang pananakit sa kanya? Hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Iyon ang naging panlaban ni Marikit. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mukha. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa pamilyang ito, para sa mga anak mo, ganito lang ang iisipin mo sa akin? Na isa akong halimaw? Ang sakit, Dalisay. Ang sakit-sakit. Habang nagaganap ang mainit na pagtatalo, si Tala ay dahan-dahang tumayo at lumapit. Hindi siya nagsalita. Wala siyang sinabi. Tumakbo lang siya at yumakap ng mahigpit sa mga binti ng kanyang ama. Ang kanyang mukha ay isinubsob sa pantalon nito. Ang kanyang mga hikbi ay tahimik, ngunit puno ng sakit at takot na matagal na niyang kinimkim. Ang katahimikan ni Tala ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Iyon ang sumira sa lahat ng natitirang pag-aalinlangan sa puso ni Dalisay. Ang yakap na iyon, ang takot sa kanyang mga mata, iyon ang nagsabi sa kanya ng buong katotohanan. Tiningnan niya si Marikit, hindi na bilang asawa, kundi bilang isang estranghero. Isang mapanganib na estranghero. Walang imik, tinalikuran niya ito. Karga si amihan sa isang braso at akay-akay si Tala. Sa kabilang kamay, naglakad siya palayo. Dinala niya ang kanyang mga anak, hindi sa kanilang silid, kundi sa sarili niyang master's bedroom, ang pinakamalaki at pinakaligtas na lugar sa bahay na yon. Isinara niya ang pinto at ang tunog ng pag-lock niyon ay tila isang hatol. Maingat niyang ibinaba si amihan sa malawak na kama. Si Tala naman ay umupo sa tabi nito, nakayakap pa rin sa kapatid. Nakita ni Dalisay ang takot sa kanilang mga mata, ang takot na kahit sa tabi niya ay hindi pa rin sila ligtas. Doon, habang nakatingin sa dalawang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay, unang beses na naramdaman ni Dalisay ang tunay na bigat ng kanyang pagkukulang. Ang mansyong ito na itinayo niya para sa kanila ay naging isang kulungan. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya ay naging kanilang berdugo. At siya, ang kanilang ama, ang kanilang tagapagtanggol, ay wala. Lumipas ang gabi na walang natulog ng mahimbing. Si Dalisay ay nakaupo sa isang silya sa tabi ng kama, binabantayan ang kanyang mga anak. Nakikita niya ang bawat paggalaw nila, ang bawat pagkurap ng kanilang mga pilik mata. At sa bawat pagkakataon na bigla silang napapapitlag o napapahikbi sa kanilang pagtulog, isang bagong piraso ng kanyang puso ang nadudurog. Ang tiwala niya ay basag na. Ang pag-ibig niya ay nagdududa na. Ang tanging natitira ay ang isang malamig at matigas na desisyon na nabubuo sa gitna ng kanyang galit at pagsisisi. Hindi na siya maaaring magkamali. Kailangan niyang malaman ang lahat. Kailangan niyang makita ang lahat
Kahit na hindi siya naroroon, kinuha niya ang kanyang telepono at sa dilim ng silid, nagsimula siyang maghanap sa internet. Hidden security cameras. Kinabukasan ng katahimikan sa Villa Esmeralda ay mas mabigat kaysa sa dati. Isa itong katahimikan na may ngipin, handang kumagat anumang oras. Para kay Diwa, ang bawat sulok ng mansyon na dati niyang itinuring na pangalawang tahanan ay tila napalitan ng isang dayuhang lugar na puno ng panganib. Habang naghahanda siya ng agahan sa malawak na kusina, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Bawat tunog, ang pagtiktak ng orasan, ang pag-init ng kawali, ang sarili niyang paghinga ay tila isang pagsabog sa nakabibinging katahimikan. Narinig niya ang lahat kagabi, ang sigaw ni Sir Dalisay, ang pag-iyak ni Ma'am Marikit, at ang pinakamasakit sa lahat, ang tunog ng pag-lock ng pinto ng master's bedroom. Alam niyang nagbago na ang lahat. Ang lihim na matagal na niyang itinatago, na tila isang mabigat na bato sa kanyang dibdib, ay nagsisimula ng magpakita ng mga bitak. Diwa. Halos mabitawan ni Diwa ang hawak na sandok nang marinig ang malamig na boses ni Marikit mula sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo roon ang ginang ng bahay. Bihis na bihis, ang muka ay napapalibutan ng isang perpektong ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay at puno ng babala. Magandang umaga po, ma'am. Magalang na bati ni Diwa. Yumuko ng bahagya. Ihanda mo ang paboritong almusal ng mga bata. Waffles at strawberries. Utos ni Marikit, na para bang normal ang lahat. At timplahan mo ako ng kape. Yung matapang. Tumangulang si Diwa at mabilis na kumilos habang abala siya. Ramdam niya ang mga mata ni Marikit na nakatitig sa kanyang likuran. Sinusuri ang bawat galaw niya. Iyon ay isang paalala, isang tahimik na pagbabanta na huwag siyang gagawa ng anumang ikasisira nito. Biglang bumalik sa isip ni Diwa ang isang pangyayari ilang buwan na ang nakalipas. Isang alaala na pilit niyang ibinabaon sa limot. Noon ay hapon at nakita niyang umiiyak si amihan sa hardin. May bagong gasgas ito sa tuhod. Nang tanungin niya, sinabi ng bata na itinulak siya ni Marikit dahil natapunan nito ng juice ang mamahaling bestida ng ginang. Agad niyang ginamot ang sugat at niyakap ang bata. Tahan na! Bulong niya. Nandito lang si Yaya. Ngunit pag-angat niya ng tingin, nakatayo na pala si Marikit sa pinto ng hardin, nakamasid sa kanila. Kinagabihan, pinatawag siya nito sa library. Nakikita ko kung gaano kakalapit sa mga bata. Diwa. Simula ni Marikit, ang boses ay tila pulot. At natutuwa ako roon. Ngunit pagkatapos ay lumapit ito, ang ngiti ay naglaho. Pero tandaan mo kung saan ka lulugar. Isa ka lang katulong dito. Isang salita mo lang sa labas, isang sumbong mo lang kay Dalisay tungkol sa mga bagay na nakikita mo at sisiguraduhin kong hindi ka lang mawawala ng trabaho. Hinawakan ni Marikit ang kanyang braso. Ang mga kuko nito ay bumaon sa kanyang balat. Gagawan kita ng kwento. Sasabihin kong ninanakawan mo ako. At sa koneksyon ko, walang maniniwala sa isang hamak na kasambahay. Sisirain ko ang pangalan mo hanggang sa wala nang tumanggap sa'yo. At hinding-hindi mo na makikita pa ang mga pamangkin mo, ang mga anak ni Ate Alana mo. Ang huling mga salita, ang pinakamasakit, ang paggamit sa alaala ng kanyang kapatid bilang sandata laban sa kanya. Mula noon, si Diwa ay naging isang anino, isang tahimik na saksi sa unti-unting pagwasak ng pamilyang ipinangako niyang pro-protektahan. Diwa, ang kape ko. Ang sigaw ni Marikit ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Pasensya na po, ma'am. Nang lumabas si Marikit ng kusina, doon naman pumasok si Dalisay.
Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang mga mata ay may bakas ng puyat at sakit. Hindi siya nagsalita. Tinitigan lang niya si Diwa. Isang polad na tila tumatago sa kanyang kaluluwa. Naghahanap ng mga sagot. Nagpatuloy si Diwa sa kanyang ginagawa. Umiiwas sa tingin nito. Ngunit alam niyang hindi ito magtatagal. Ilang sandali pa, habang nag-aayos siya ng mga plato sa service area, isang kamay ang humawak sa kanyang braso. Si Dalisay. Hinila siya nito papunta sa isang sulok kung saan walang makakarinig. Yaya, mag-usap tayo. Pakiusap ni Dalisay. Ang boses ay puno ng desperasyon. Parang awa mo na. Sir, marami pa po akong gagawin. Pagdadahilan ni Diwa, ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Hindi siya pinakinggan ni Dalisay. Inilabas nito ang kanyang telepono at may ipinakitang isang video. Walang tunog. Kuha ito mula sa isang anggulong mataas sa sala. Nakaupo sa sofa si Tala at Amihan. Nanonood ng TV. Pumasok si Marikit. May dalang isang kahon ng mamahaling laruan. Ngumiti ito ng napakatamis at ibinigay kay Amihan. Ngunit nang yumakap ang bata, may ibinulong si Marikit dito. Nakita ni Diwa kung paano biglang naniga si Amihan, kung paano nawala ang nangiti sa mukha nito at napalitan ng takot bago ito dahan-dahang bumitaw sa pagkakayakap. Pagkatapos, tumayo si Marikit at umalis na tila walang nangyari. Hindi ko alam kung ano ang sinabi niya, Yaya. Basag ang boses ni Dalisay. Pero nakita ko ang takot sa mata ng anak ko. Sabihin mo sa akin ang totoo. Matagal na ba itong nangyayari? Napapikit si Diwa. Narito na. Ang sandaling kinatatakutan niya. Ang katotohanan ay nasa harapan na niya. Humihingi na mailabas. Ngunit ang banta ni Marikit ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sir, baka po nagkakamali lang kayo ng interpretasyon. Huwag, Yaya. Huwag mo akong lokohin. Pagmamakaawa ni Dalisay. Nakita ko ang mga pasa. Nakita ko ang takot nila kagabi. Ikaw ang laging kasama nila. Ikaw lang ang makapagsasabi sa akin ng katotohanan. Ang pag-aalala. Ang determinasyon. Ang dalawang emosyong yon ay naglalaban sa loob ni Diwa. Ang pag-aalala para sa kanyang sariling kapakanan at ang determinasyon na tuparin ang isang pangako. Tinitigan niya ang mukha ni Dalisay, ang mukha ng isang ama na ngayon lang namulat sa katotohanan, nawawala at naguguluhan. At sa likod ng mukha nito, nakita niya ang mukha ng kanyang yumaong kapatid. Diwa, pangako mo sa akin, ang huling habilin ni Alana. Huwag mong pababayaan ang mga anak ko. Hindi na niya kaya. Hindi na niya kayang manahimik. Sandali lang po, sabi niya kay Dalisay bago mabilis na tumalikod. Naglakad siya papunta sa kanyang maliit na silid sa likod ng kusina. Binuksan niya ang kanyang aparador at mula sa ilalim ng mga nakatuping damit, kinuha niya ang isang maliit at luma ng kahon na yari sa kahoy. Ang tanging yaman na dinala niya sa mansyong yon. Bumalik siya kay Dalisay na naghihintay pa rin sa sulok. Ang mukha ay puno ng pagtataka. Inabot ni Diwa ang kahon. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang kanyang desisyon ay buo na. Sir, hindi ko po kayang sabihin sa inyo ang lahat ngayon. Natatakot po ako. Pagamin niya sa mahinang boses. Pero siguro, panahon na para makita ninyo. Nagtatakang tiningnan ni Dalisay ang kahon. Ano to? Tumingin si Diwa diretso sa mga mata ni Dalisay. Ang kanyang sariling mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Narito po ang mga alaala ng ate Alana ko. Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig na may kasamang bigat at kalayaan. Napanood niya ang pagbabago sa mukha ni Dalisay mula sa pagkalito patungo sa pagkabigla hanggang sa ganap na hindi paniniwala habang pinoproseso nito ang kanyang sinabi. Ate, Alana, mo? Ang mga salitang binitawan ni Diwa ay tila mga batong bumagsak sa tahimik na tubig. Lumilikha ng mga alon na sumira
sa payapang ilusyon na matagal nang niyayakap ni Dalisay. Ate Alana ko. 3 salita. Ngunit para kay Dalisay, ang bigat niyon ay katumbas ng bigat ng buong mundo. Tinitigan niya si Diwa, sinusubukang hanapin sa mukha nito ang anumang bakas ng pagbibiro o pagkalito. Ngunit wala. Ang nakita niya lang ay isang pamilyar na itsura, ang hugis ng mga mata, ang kurba ng mga labi, na ngayon lang niya napagtanto kung kanino niya nama. Si Alana, nang hindi inaalis ang tingin kay Diwa, dahan-dahan niyang kinuha ang kahon na yari sa kahoy. Ang kanyang mga kamay na sanay humawak ng mga kontrata at papeles na nagkakahalaga ng milyon-milyon ay nanginginig ngayon habang binubuksan ang takip ng isang simpleng baul. Ang unang bumungad sa kanya ay ang amoy. Ang amoy ng lumang papel at pinatuyong bulaklak, ang amoy ng nakaraan. Sa ibabaw ng lahat, may isang litratong kupas na 2 dalagita, magkayakap, ang kanilang mga ngiti ay puno ng buhay at pangarap. Ang isa ay ang kanyang yumaong asawa, si Alana, at ang isa pa, mas bata ng ilang taon, ay walang iba kundi ang babaeng nasa harapan niya ngayon, isang batang-batang si Diwa. Sa ilalim ng litrato ay may mga sulat na nakatali rin ng isang asul na laso. Kinuha niya ang mga ito. Ang sulat kamay ay pamilyar. Ito ang sulat kamay ni Alana. Ang parehong sulat kamay na nakita niya sa mga liham nito para sa kanya noong sila'y magkasintahan pa lamang. Nagsimula siyang magbasa. Ang mga sulat ay para kay Diwa. Mga kwento tungkol sa kanyang bagong buhay bilang asawa at ina, mga pangarap para sa kanyang mga anak, at ang kanyang laban sa sakit na unti-unting umuubos sa kanyang lakas. Bawat salita ay isang patak ng pait at tamis, isang alaala ng babaeng minahal niya ng lubos. Ngunit ang huling sulat ang siyang dumurog sa puso ni Dalisay. Ito'y may pet sa ilang araw bago pumanaw si Alana. Ang sulat kamay ay nanginginig na, ngunit ang mensahe ay malinaw at tila isang punyal na bumaon sa kanyang dibdib. Mahal kong Diwa, kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako. Huwag kang iiyak, kapatid ko. Alam mong ayaw kong nakikita kang malungkot. Alam kong malakas ka. At dahil malakas ka, mayroon akong huling hihilingin sa iyo. Si Dalisay. Mahal na mahal ko siya, pero kilala natin siya. Ang buong mundo niya ay ang kanyang trabaho. Ang akala niya, sapat na ang magbigay ng magandang buhay para maging isang mabuting ama. Natatakot ako, Diwa. Natatakot akong sa kanyang pagkawala ay mapabayaan niya ang mga bata sa paraang hindi nakikita ng mata. Kaya ikaw, kapatid ko, ikaw ang aking huling habilin. Maging mga mata ka para sa akin. Bantayan mo si Natala at Amihan. Ipinapangako kong aalagaan sila ni Dalisay, ngunit iba pa rin ang titig ng isang ina o ng isang tita na may puso ng isang ina. Huwag mo silang iiwan, Diwa. Parang awa mo na. Ipaglaban mo sila kung kinakailangan. Ito lang ang tanging maipapamana ko sa iyo, ang pagmamahal para sa aking mga anak. Pangako mo sa akin, nagmamahal, Ate Alana mo. Bumagsak ang mga kamay ni Dalisay. Ang sulat ay nahulog sa kanyang kandungan. Huminga siya ng malalim, ngunit tila walang hangin na pumapasok sa kanyang mga baga. Ang bawat salita ni Alana ay isang akusasyon sa kanyang pagkukulang, isang hula na nagkatotoo sa pinakamasakit na paraan. Nabigo siya. Nabigo niya si Alana. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang tingin kay Diwa. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagyo ng mga emosyon, pagkagulat, kahihiyan, at isang napakalalim na pasasalamat. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang pananatili ni Diwa, ang kanyang pagtitiis, ang kanyang pananahimik. Hindi ito dahil sa takot,
sa pagkawala ng trabaho. Ito ay dahil sa isang sagradong pangako. Bakit Sahid? Halos hindi makapagsalitang tanong ni Dalisay. Ang kanyang boses ay garalgal. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa? Ang mga luha na kanina pa pinipigilan ni Diwa ay tuluyan ng bumagsak. Sinubukan ko po, sir, noong una, pero pinagbantaan niya ako. Nasisirain niya ang pangalan ko na hindi ko na makikita pa ang mga bata. At alam niyang sila ang kahinaan ko. Doon, tuluyan ng gumuho ang mundo ni Dalisay. Ang babaeng itinuring niyang anghel ay isa palang demonyong nagtatago sa likod ng isang magandang maskara. At ang babaeng itinuring niyang hamak na kasambahay ay ang tunay na anghel na tagabantay ng kanyang pamilya. Patawarin mo ako, Diwa, bulong ni Dalisay. Ang mga salita ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako sa hindi ko nakita. Patawarin mo ako sa lahat ng pinagdaanan mo. Umiling si Diwa. Hindi po kayo ang dapat humingi ng tawad. Ang mahalaga ngayon, alam na ninyo, kailangan nating iligtas ang mga bata. Tumayo si Diwa at muling binuksan ang kahon. Mula sa ilalim, kinuha niya ang isa pang bagay, isang maliit na itim na kwaderno. Hindi lang po ako nanahimik, sir, sabi niya habang inaabot ang kwaderno kay Dalisay. Nagsulat po ako. Bawat araw, bawat pasa na nakikita ko, bawat hikbi na naririnig ko, bawat pagbabanta ni Ma'am Marikit, nariyan po lahat. Binuksan ni Dalisay ang kwaderno. Ang bawat pahina ay puno ng sulat kamay ni Diwa. Detalyado at masakit basahin. Mga petsa, mga pangyayari, mga litrato ng mga pasa na lihim niyang kinunan gamit ang luma niyang telepono habang natutulog ang mga bata. Ang galit sa puso ni Dalisay ay lumaki hanggang sa ito'y naging isang nag-aapoy na determinasyon. Ang bawat piraso ng ebidensya ay isang bala at handa na siyang iputok ang mga ito. Tapos na siya, mariing sabi ni Dalisay. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Hindi ko siya patatawarin. Sisiguraduhin kong pagbabayaran niya ang lahat ng ito. Makukuha natin ang mga bata at hindi na niya sila makikita pa kailanman. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kanilang pag-uusap, sa gitna ng pag-asa na nabubuo, isang malakas at na katok ang bumasag sa kanilang determinasyon. Tok, tok, tok. Nagkatinginan sila ni Diwa, parehong nagulat. Bago pa man sila makakilos, bumukas ang pinto ng kusina. Pumasok si Marikit, ngunit hindi siya nag-iisa. Ang kanyang muka ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Sa kanyang tabi ay isang lalaking matikas manamit na may dalang briefcase, isang abogado. At sa likod nila, nakatayo ang dalawang unipormadong pulis. Dalisay, mahal, sabi ni Marikit. Ang kanyang boses ay walang bahid ng anumang emosyon. I'm sorry, it has to come to this. Tumingin ang abogado kay Dalisay. Mr. Dalisay Montenegro, ipinadala kami rito para ipatupad ang isang temporary protection order dahil sa mga alegasyon ng emotional distress at violent tendencies. Hindi ka pinahihintulutang lumapit kay Mrs. Montenegro at sa kanyang mga anak, epektibo mula ngayon. Natigilan si Dalisay. Ang mga ebidensya sa kanyang kamay ay biglang naging walang silbi. Naramdaman niyang gumuho ang sahig sa kanyang paanan. Bago pa man siya makahanap ng mga salita para lumaban, bago pa man niya maipagtanggol ang kanyang sarili, si Marikit ay nakagawa na ng unang hakbang. At ito ay isang hakbang na direktang tumatarget sa kanyang puso. Ang ngiti sa mga labi ni Marikit ay kasing tamis ng lason. Habang pinapanood niyang matigilan si Dalisay, habang nakikita niya ang pagkabigla at kawalan ng pag-asa sa mga mata nito, isang madilim na kasiyahan ang gumapang sa kanyang kalooban. Ito ang gantimpala. Ito ang katas ng kanyang pagiging maingat at maparaan.
Palagi siyang isang hakbang sa unahan. Sa isip ni Marikit, hindi ito kasalanan. Ito ay pagtatanggol sa sarili. Kagabi, nang marinig niya ang paglak ng pinto ng silid ni Dalisay, alam niyang tapos na ang laro ng pagkukunwari. Ang lalaking minsan ay tumingin sa kanya na para bang siya ang araw sa kalangitan nito, ay tumingin sa kanya na para bang isa siyang basura. At iyon ay isang bagay na hindi niya mapapalampas. Kagabi, habang si Dalisay ay nagbabantay sa kanyang mga anak, si Marikit ay gumagawa ng sarili niyang mga plano. Tinawagan niya ang pinakamagaling at pinakatusong abogado na kilala niya, isang taong sanay maghugas ng maruruming damit ng mayayaman. "He saw me," umiiyak niyang sinabi sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng pinaghalong takot at pighati na kayang linlangin ng sinuman. "Dinidisiplina ko lang si Amihan, pero pinalaki niya ang lahat. Sinaktan niya ako. Attorney, itinulak niya ako." Ang mga salita ay dumaloy mula sa kanya na parang isang script na matagal ng kabisado. Pinag-aralan niya si Dalisay sa loob ng maraming taon. Alam niya ang mga kahinaan nito, ang pagiging abala, ang stress sa trabaho, ang natitirang pighati mula sa pagkamatay ni Alana. At ang mga kahinaang yon ang ginamit niyang sandata. Ngayon, sa harap ng mga pulis, sa loob ng mansyon na itinuring niyang tropeyo, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-arte. "Ayoko sanang umabot sa ganito, Dalisay," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, sapat lang para marinig ng mga pulis. "Pero natatakot ako para sa sarili ko at para sa mga bata. Hindi ka na ang dating ikaw mula nang mawala si Alana. Kailangan mo ng tulong." Ang bawat salita ay isang patalim na idinisenyo para saksakin ang reputasyon ni Dalisay. Pinapalabas niyang siya ang biktima at si Dalisay ang isang lalaking hindi matatag ang pag-iisip. "Walang hiya ka," gigil na sabi ni Dalisay. Sinusubukang lumapit, ngunit pinigilan siya ng isang pulis. "Sir, calm down," babala ng pulis. "Lalo lang pong lalala ang sitwasyon ninyo." Ang pagpipigil ni Dalisay para kay Marikit ay isang patunay ng kanyang pagkapanalo. Habang ang dating asawa ay unti-unting nawawalan ng kontrol, siya naman ay nananatiling kalmado at kaawa-awa sa mata ng batas. Bago pa man siya dumating kasama ang mga pulis, may isa pa siyang ginawa. Isang tawag sa isang sikat na social media blogger na kilala sa paglalathala ng mga blind item tungkol sa mga elite. "May kwento ako para sa'yo," bulong niya sa telepono kaninang umaga. Tungkol sa isang bilyonaryong negosyante na sa labas ay perpekto, pero sa loob ng kanyang mansyon ay isang halimaw, ang kanyang pangalawang asawa. Isang martir na tinitiis ang lahat para sa mga stepchildren niya. Hindi niya binanggit ang pangalan. Hindi pa. Ngunit itinanim na niya ang binhi. Isang lason na unti-unting kakalat at dudungisan ang pangalan ng Montenegro Holdings. Ngayon, habang inaakay ng mga pulis si Dalisay palabas ng kusina para kunin ang ilang personal na gamit nito, hinarap ni Marikit si Diwa na nakatayo sa isang sulok, nanginginig sa takot at galit. "At ikaw," sabi ni Marikit sa mahinang boses na para silang dalawa lang ang nakakarinig. "Akala mo matalino ka? Akala mo maliligtas mo sila? Tingnan mo nga ngayon. Wala na ang tagapagtanggol mo. Ako na ang batas sa bahay na ito. At ang una kong gagawin ay sipain ka palabas." "Wala kayong puso," sagot ni Diwa. Puso? Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Marikit. "Ang puso, Diwa, ay isang luho na hindi ko naranasan. Ipinanganak akong walang-wala. Lumaki akong lumilimos ng pagmamahal. Lahat ng meron ako ngayon, pinaghirapan ko, pinagplanuhan ko. At hindi ko hahayaang sirain ng isang hamak na katulong at 2 salot na bata ang lahat ng ito." Doon, sa mga salitang yon, lumabas ang tunay na ugat ng kanyang galit.
Ang galit niya ay hindi lang para sa mga bata. Ito ay galit para kay Alana, ang babaeng nagkaroon ng lahat ng hindi naghihirap. Galit para sa mga batang ito na ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Isang paalala ng lahat ng bagay na ipinagkait sa kanya ng mundo. Maya-maya, bumalik ang mga pulis kasama si Dalisay. Bago ito tuluyang umalis, nagawa nitong sumulyap sa itaas, sa hagdanan, kung saan nakasilip ang dalawang maliliit na mukha. Si Tala at Amihan. Narinig nila ang komosyon at lumabas ang silid. "Papa!" Sigaw ni Tala, ang kanyang boses ay puno ng takot. "Mga anak!" Sigaw pabalik ni Dalisay, ngunit pinigilan na siya ng mga pulis na lumapit pa. Mabilis na umakyat si Marikit sa hagdanan. Ngumiti siya ng napakatamis at niyakap ang dalawang bata. "Shh, mga anak, it's okay. Mommy's here. May kailangan lang asikasuhin si Papa sa labas." Ngunit habang nakayakap, bumulong siya kay Tala. Sapat lang para marinig nito. Isang salita mo tungkol sa nangyari, isang sumbong, at sisiguraduhin kong hindi mo na makikita pa ang papa mo at ang yaya diwa mo. Ikukulong sila sa isang lugar na madilim, mas madilim pa sa aparador. Naiintindihan mo ba? Nakita ni Marikit ang paglaki ng mga mata ni Tala, ang pagkawala ng kulay sa mukha nito. Tumango ang bata, hindi dahil sa pagsang-ayon, kundi dahil sa purong takot. Iyon ang huling piyesa sa kanyang plano, ang pananahimik ng pinakaimportanteng saksi. Mula sa hagdanan, pinanood niya si Dalisay na walang magawang isinakay sa sarili nitong sasakyan at umalis, na tila isang bilanggo sa sarili nitong kaharian. Ang Villa Esmeralda ay kanya na. Ang mga bata ay kanya na. Ang korte ay nagbigay sa kanya ng pansamantalang kustodya. Sa mata ng batas, siya ang biktima, siya ang ina. Nanalo siya sa ngayon. Nang umalis ang sasakyan ng kanilang ama at nang isara ni Marikit ang malaking pinto sa harapan, isang bagong uri ng katahimikan ang bumalot sa Villa Esmeralda. Hindi ito ang karaniwang katahimikan ng isang malaking bahay. Ito ay isang katahimikan na may bigat, malagkit at humihinga. Para kay Tala, ang mansyon ay naging isang higanteng halimaw na tahimik na nagmamasid, at sila ni Amihan ay nakakulong sa loob ng tiyan nito. Wala na si Papa, wala na si Yaya Diwa. Ang dalawang haligi na kanyang sinasandalan ay parehong nawala. Ang natira na lang ay ang anino ni Marikit na sumusunod sa bawat galaw nila. Ang mga sumunod na araw ay naging isang paulit-ulit na bangungot. Ang pag-arte ni Marikit ay naging mas perpekto sa labas at ang kanyang kalupitan ay naging mas dalisay sa loob. Isang hapon, inayusan sila ni Marikit ng magagandang damit. Sinuklayan ang buhok ni Tala at nilagyan ng laso. Pinunasan ang mukha ni Amihan hanggang sa mamula ito. "Ngumiti kayo," utos ni Marikit habang inaayos ang kanyang telepono sa isang stand. "Tatawagan natin ang mga tita ninyo sa Amerika. Gusto nilang makita kung gaano kasaya ang ating pamilya." Nagsimula ang video call. Sa isang iglap, ang mukha ni Marikit ay naging larawan ng isang mapagmahal na ina. "Hi mga Mars! Kamusta na kayo dyan?" Malambing niyang bati. "Heto, kasama ko ang mga anghel ko. Say hi to your titas, mga anak." Hinawakan ni Marikit ang balikat ni Tala. Ang pagkakahawak ay mahigpit at ang mga kuko ay bahagyang bumabaon. Isang paalala, isang salita mo lang. Pilit nang ngumiti si Tala. "Hi po." Tingnan ninyo, ang lusog-lusog nila, di ba? Pagmamalaki ni Marikit. "Alagang-alaga ko kasi. Dito, ang buhay namin ay puno ng pagmamahalan. Si Amihan nga, kanina lang ayaw akong paalisin, gusto laging nakayakap." Tumingin si Tala sa kanyang kapatid. Si Amihan ay nakatitig lang sa sahig.
Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang pagiging tahimik nito ang naging kalasag nito laban sa mundo. Amihan, anak, ngumiti ka naman para kay tita. Sabi ni Marikit, ang boses ay matamis, ngunit ang mga matang nakatitig sa bata ay nagbabaga. Dahan-dahang ngumiti si Amihan, isang ngiting basag, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. At para kay Tala, iyon ang pinakamalungkot na bagay na nakita niya sa buong buhay niya. Ang pagdurusa ay hindi natatapos sa pag-arte. Ito'y sumusunod sa kanila hanggang sa kanilang pagtulog. Isang gabi, nagising si Tala sa isang mahinang hikbi. Sa tabi niya, si Amihan ay umiiyak habang tulog. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Nang hawakan ni Tala ang kumot, naramdaman niya ang basa. Naihi sa kama si Amihan dahil sa takot. Mabilis na kumilos si Tala. Sa kanyang maliit na isip, kailangan niyang itago ito. Kung makikita ito ni Marikit, sigurado ang parusa. Sinubukan niyang gisingin ang kapatid. Amihan, gisising, palit tayo ng damit. Ngunit huli na ang lahat. Ang ilaw sa pasilyo ay biglang bumukas. Nakatayo roon si Marikit, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkasuklam. Ano ang kaguluhan nito? Walang nagsalita. Ang amoy sa silid ang naging sagot. Kinaladkad ni Marikit si Amihan palabas ng kama. Hayop kang bata ka. Ang laki-laki mo na. Umiihi ka pa rin sa higaan. Hindi ka na natuto. Ma'am, ako na po ang maglilinis. Pagmamakaawa ni Tala. Aksidente lang po. Hindi siya pinansin ni Marikit. Dinala nito si Amihan sa banyo at binuksan ang malamig na shower. Ang iyak ng bata ay umalingaw sa buong bahay. Matapos noon, pinatayo niya ito sa isang sulok ng silid, basa at nanginginig sa ginaw habang hawak-hawak ang basang kumot. Diyan ka lang hanggang umaga, utos ni Marikit. Para matandaan mo ang kahihiyan mo. Nakatayo lang si Tala sa isang tabi. Ang mga kamao ay nakakuyom, ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang lumaban. Ngunit ang banta ni Marikit ay parang tanikalang nakapulupot sa kanyang lalamunan. Si Papa, si Yaya Diwa, ikukulong sila. Ang pag-asa ay tila isang malayong bituin na unti-unting nawawalan ng liwanag. Ngunit isang araw, habang palihim siyang nagpupunas ng alikabok sa dating silid ni Yaya Diwa, isang lugar na ipinagbawal sa kanila ni Marikit, may nakita siyang isang bagay sa ilalim ng kama. Isang lumang telepono. Ang telepono ni Yaya Diwa. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Tala. Kinuha niya ito at itinago sa loob ng kanyang damit. Buong araw, ang bigat ng telepono sa kanyang bulsa ay isang paalala ng isang posibleng kalayaan. Kinagabihan, nang sigurado siyang tulog na si Marikit, dahan-dahan siyang bumangon. Pumunta siya sa loob ng kanyang aparador, isinara ang pinto at binuksan ang telepono. May baterya pa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang mga numero. May isang pangalan lang siyang alam. Papa. Nakita niya ito sa contacts. Pinindot niya ang green button. Nag-ring 1 beses, 2 beses. Ang bawat ring ay isang malakas na kabog sa kanyang dibdib. Sagutin mo, Papa. Parang awa mo na. Ngunit bago pa man may sumagot sa kabilang linya, ang pinto ng aparador ay biglang bumukas. Isang anino ang tumakip sa liwanag ng telepono. Si Marikit. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kalamigang yon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Walang salitang hinablot niya ang telepono mula sa kamay ni Tala. Nakita niya ang pangalan sa screen, Papa. Hindi siya nagsalita. Kinaladkad niya si Tala palabas ng silid at dinala sa sala. Sa ibabaw ng isang maliit na mesa, may isang drawing na ginawa ni Tala noong isang araw. Isang larawan nilang 4. Siya,
Si Amihan, si Papa, at si Yaya Diwa nakahawak kamay sa ilalim ng isang bahaghari. Kinuha yon ni Marikit sa harap ni Tala at dahan-dahan pinunit niya ito sa gitna. Pagkatapos ay pinunit niya ulit at ulit. Hanggang sa ang masayang larawan ay naging maliliit na piraso ng walang kwentang papel. Para matuto ka, bulong ni Marikit, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Tala. Wala ng Papa, wala ng Yaya Diwa. Itinapon niya ang mga piraso ng papel sa sahig na parang confetti sa isang malagim na selebrasyon. Ngayon, ako na lang ang pamilya ninyo. Ako lang. Ang apartment na tinutuluyan ngayon ni Dalisay ay malayo sa karangyaan ng Villa Esmeralda. Simple lang ito. May sapat na espasyo, ngunit para sa kanya, ang bawat pader ay tila papalapit. Sinasakal siya sa kanyang kalungkutan at kabiguan. Mula sa bintana, tanaw niya ang kumikinang na syudad, isang paalala ng imperyong kanyang binuo. Isang imperyong wala na ngayong halaga dahil ang tunay niyang yaman ay ipinagkait sa kanya. Ang Temporary Protection Order ay isang pader na bakal sa pagitan niya at ng kanyang mga anak. Bawal siyang tumawag, bawal siyang lumapit. Ang tanging koneksyon niya sa kanila ay ang mga kasinungalingang ipinapakalat ni Marikit sa social media. Nakikikita niya ang mga litrato, si Tala at Amihan na nakangiti habang kumakain ng ice cream, si Marikit na may caption na, "A mother's love is everything." Bawat post ay isang sampal. Bawat ngiti ng kanyang mga anak sa litrato ay isang punyal. Alam niyang peke ang mga iyon. Alam niyang sa likod ng mga ngiting iyon ay may mga luhang hindi nakikita. Isang gabi, habang nag-iisa binuksan niya ang kanyang laptop. Pinanood niya ang mga lumang video. Isang Pasko, si Amihan ay tumatawan ng malakas habang binubuksan ang regalo mula sa kanya. Isang kaarawan, si Tala ay buong pagmamalaking ipinapakita ang kanyang drawing. Mga sandali ng purong kaligayahan, mga sandaling ipinagsawalang bahala niya noon dahil lagi siyang abala. Laging may hinahabol na deadline. Ang sakit ay naging pisikal. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang paghinga niya ay naging mababaw. Ang bigat ng pagsisisi ay halos lumunod sa kanya. Kasalanan ko to. Bulong niya sa kawalan. Kung naging mas mabuti lang sana akong ama. Kung mas marami lang akong oras. Kung nakinig lang ako. Ang kung sana ang naging lason na unti-unting pumatay sa kanyang espiritu. Nawalan na siya ng ganang kumain. Ang mga tawag mula sa kanyang opisina ay hindi na niya sinasagot. Ang lalaking minsang kayang pamunuan ang isang boardroom ay hindi na ngayon mahanap ang lakas para bumangon mula sa kanyang kama. Lahat ay nawala. Ang kanyang mga anak, ang kanyang tahanan, ang kanyang reputasyon. Si Marikit, sa tulong ng kanyang tusong abogado at ng makinarya ng social media, ay nagtagumpay sa pagpinta sa kanya bilang isang halimaw. Nasa gitna siya ng kanyang pagdurusa nang may kumatok sa kanyang pinto. Hindi niya ito pinansin, ngunit nagpatuloy ang pagkatok, mas malakas, mas mapilit. Walang gana siyang tumayo at binuksan ang pinto. Nakatayo roon si Diwa. May dalang isang bayong ng mga pagkain. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. "Sir," sabi nito sa mahinang boses, "hindi po kayo sumasagot sa tawag. Nag-alala po ako." Pumasok si Diwa sa loob at agad na nakita ang kalagayan ng apartment. Ang mga kurtina ay sarado. May mga bote ng alak sa mesa. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng kalungkutan. "Hindi niyo po dapat ginagawa to sa sarili niyo, sir," sabi ni Diwa habang inilalapag ang mga dala. "Paano po kayo lalaban kung susuko na kayo?" "Paano pa ako lalaban, Diwa?" Mapait na sagot ni Dalisay. Nasa kanya ang lahat. Ang simpatiya ng publiko. Ang batas. Nasa kanya ang mga bata. Anong laban ko?
Hindi nagsalita si Diwa. Sa halip, lumapit ito at may inabot na isang bagay sa kanya. Isang maliit at lukot na papel. Ano to? Naiwan po ni Tala sa dati niyang aparador, sabi ni Diwa. Nakuha ko po bago ako tuluyang pinaalis ni Ma'am Marikit. Binuksan ni Dalisay ang papel. Isa itong drawing, ang parehong drawing na nakita niya sa mga lumang video. Silang apat, siya, si Amihan, si Yaya Diwa, at si Tala, nakahawak kamay sa ilalim ng isang bahaghari. Sa ilalim nito, sa sulat kamay ng isang bata, ay may nakasulat, "Ang aking pamilya." Tinitigan niya ang drawing, tinitigan niya ang apat na figura na masayang magkakasama, at naalala niya ang pangako niya kay Alana sa kanyang huling sandali. Mahal, ang mga anak natin. Bulong noon ni Alana. Aalagaan ko sila. Umiiyak niyang sagot. Pangako. Ang alaala ay tila isang kidlat na gumising sa kanyang natutulog na kaluluwa. Ang mga anak ninyo, sir, sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay matatag. Sila ang dahilan kung bakit kailangan ninyong bumangon. Kailangan nila kayo. Kailangan nila ang ama nila, hindi ang isang talunang anino. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Dalisay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pagkatalo. Ito ay luha ng paggising. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit ngayon, may kasama na itong apoy. Tumingin siya kay Diwa, ang babaeng naging kanyang konsensya, ang buhay na testamento ng pangako ni Alana. Tama ka, sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay muling nagkaroon ng bigat at determinasyon. Tama ka. Hindi ito tungkol sa akin. Hindi ito tungkol sa reputasyon ko. Ito ay tungkol sa kanila. Ito ay isang laban para sa aking mga anghel. Kinabukasan, ibang Dalisay ang nagising. Nag-ahit siya. Naligo. Nagsuot ng maayos na damit. Tinawagan niya ang kanyang abogado, isang taong pinagkakatiwalaan niya ng husto. May bago tayong stratehiya, sabi ni Dalisay sa telepono habang nakatingin sa drawing na idinikit niya sa pader. Hindi na natin susubukang siraan si Marikit. Hahayaan natin siyang sirain ang sarili niya. Ang focus natin ngayon ay iisa lang, ang kapakanan ng mga bata. Gagamitin natin ang lahat ng ebidensya para ipakita sa korte kung sino ang tunay na biktima sa kwentong ito. Pagkatapos ng tawag, ang kanyang abogado ay nagbigay ng isang balita. May isang paraan para mapabilis ang lahat, Dalisay, sabi ng abogado sa kabilang linya. Isang high-risk, high-reward na galaw. Pwede nating hilingin sa korte na pakinggan ang testimonya ng isang saksi sa isang closed-door session kasama ang isang child psychologist. Sino? Tanong ni Dalisay. Nagkaroon ng sandaling katahimikan bago sumagot ang abogado na para bang inihahanda si Dalisay sa bigat ng kanyang susunod na sasabihin. Si Tala. Ang courtroom ay malamig. Para kay Dalisay, ang lamig ay hindi lang dahil sa aircon. Ito'y isang lamig na gumagapang mula sa makintab na sahig na gawa sa marmol, umaakyat sa kanyang mga binti, at nanunuot hanggang sa kanyang kaluluwa. Ang bawat upuan ay tila napakabigat. Ang bawat pag-ubo mula sa gallery ay isang pagsabog sa katahimikan. Nakaupo siya sa tabi ng kanyang abogado. Ang kanyang suot na suit ay tila isang baluting bakal na napakahigpit. Pinipigilan siyang makahinga. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Marikit. Ang itsura niya ay ang perpektong larawan ng isang biktima. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng simple at ang kanyang mukha ay may kaunting makeup lang, sapat para bigyang diin ang lungkot sa kanyang mga mata. Sino mang hindi nakakaalam ng katotohanan ay agad na maaawa sa kanya. Ngunit alam ni Dalisay ang katotohanan at ang pagmamasid sa pag-arte na ito ay parang pag-inom ng lason. Nagsimula ang paglilitis.
Ang unang tumayo sa witness stand ay si Marikit. Bawat salita niya ay maingat na pinili. Bawat hikbi ay tila tunay. Sa tulong ng kanyang abogado, ipininta niya ang isang kwento ng isang lalaking unti-unting nawala sa sarili matapos mamatayan ng asawa. Mahal na mahal ko po si Dalisay. Sabi ni Marikit, ang mga luha ay nagsisimula ng dumaloy. At mahal na mahal ko po ang mga anak niya. Pero, nagbago po siya. May mga gabi pong hindi siya natutulog. May mga araw na bigla na lang siyang nagagalit sa mga maliliit na bagay. Sinubukan ko pong intindihin, sinubukan ko pong tulungan siya. Pero natakot po ako. Natakot po ako para sa mga bata. Isang kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Ngunit sa paraan ng kanyang pagkukwento, sa kanyang mga panginginig, sa kanyang mga paghinto para punasan ang luha, ito ay naging isang katotohanan ng kayang paniwalaan ng sinuman. Naramdaman ni Dalisay ang mga mapanuring tingin ng mga tao sa silid. Naramdaman niya ang pagdududa na itinatanim ni Marikit. Ang galit sa kanyang dibdib ay tila isang bulkang gustong sumabog, ngunit pinigilan niya ang sarili. Sumunod na tumestigo si Diwa. Nanginginig ang mga kamay nito habang nanunumpa. Ngunit nang magsimula siyang magsalita, ang kanyang boses ay buo at matatag. Isinalaysay niya ang lahat. Ang mga pasa, ang pagkulong kay amihan sa aparador, ang mga pagbabanta. Ipinakita ng abogado ni Dalisay ang kwaderno kung saan isinulat ni Diwa ang lahat at ang mga litratong kuha nito. Sa bawat salita ni Diwa, nararamdaman ni Dalisay ang unti-unting pagbabalik ng pag-asa. Ito na, ang katotohanan. Ngunit ang abogado ni Marikit ay isang ahas na sanay sa laro ng panlilinlang. Sa cross-examination, hindi niya kinwestiyon ang mga ebidensya. Kinwestiyon niya si Diwa. Ginang Reyes, magalang na simula ng abogado. Sinasabi ninyo na kayo ay kapatid ng yumaong asawa ni Mr. Montenegro. Opo, sagot ni Diwa. At sinasabi ninyo na mahal ninyo ang inyong mga pamangkin? Opo, sila po ang buhay ko. Kung gayon, huminto ang abogado. Hinayaang bumigat ang kanyang mga susunod na salita. Kung totoong nakikita ninyo ang lahat ng pagmamalupit na ito sa loob ng maraming buwan, bakit ngayon lang kayo nagsalita? Bakit hinayaan ninyong magtagal ang sinasabi ninyong paghihirap ng mga batang mahal na mahal ninyo? Hindi ba't yan ay isang uri rin ng kapabayaan? Natigilan si Diwa. Dahil pinagbantaan po niya ako. O dahil ang lahat ng ito ay isang kwentong inimbento ninyo. Kasabot si Mr. Montenegro para sirain ang pangalan ng aking kliyente at makuha ang mga bata? Patuloy ng abogado. Isang masamang balak ng isang bayaw na hindi matanggap ang bagong asawa ng kanyang bayaw? Hindi po totoo yan. Ngunit ang lason ay naitanim na. Nakita ni Dalisay ang pagbabago sa ekspresyon ng hukom. Isang guhit ng pagdududa. Ang pag-asa ni Dalisay ay muling nagsimulang gumuho. Ang katotohanan, gaano man ito kalinaw, ay kayang-kayang palabuin ng isang magaling na sinungaling. Habang nagpapatuloy ang argumento ng mga abogado, ang tingin ni Dalisay ay napadpad sa isang pinto sa gilid ng courtroom na bahagyang nakabukas. Sa loob ng maliit na silid na yon, nakita niya ang isang pamilyar na figura. Ang kanyang anak. Si Tala. Nakaupo ito sa isang maliit na upuan, kaharap ang isang babaeng hindi niya kilala, ang child psychologist. Ang kanyang anak, na dapat sana'y naglalaro sa labas, ay naririto ngayon sa isang malamig at dayuhang lugar, napipilitang harapin ang mga bagay na hindi dapat maranasan ng isang 6 na taong gulang. Nakita niya ang pagiging maliit nito, ang pagiging marupok. Isang matinding kirot ang tumagos sa puso ni Dalisay. Diyos ko, anong ginawa ko sa anak ko? Inilagay niya ito sa sitwasyong ito. Ang kanyang pagkabulag, ang kanyang kapabayaan, ang nagdala sa kanila rito. Tila wala ng pag-asa.
Ang testimonya ni Diwa ay nabahiran ng pagdududa. Ang pag-arte ni Marikit ay perpekto. Ang lahat ay tila gumuguho. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo ang abogado ni Marikit. Your Honor, we rest our case. Puno ng kumpiyansa ang kanyang boses. Ngumiti si Marikit. Isang ngiti ng tagumpay. Ngunit bago pa man makapagsalita ang hukom, dahan-dahang tumayo ang abogado ni Dalisay. Inayos niya ang kanyang salamin at tumingin ng diretso sa hukom. Ang buong silid ay naghihintay sa kanyang sasabihin. Your Honor, sabi niya sa isang malinaw at matatag na boses, mayroon po kaming isang huling saksi na wala ang nangiti sa mukha ni Marikit. Ang kanyang kumpiyansa ay biglang naglaho. Ang abogado ni Dalisay ay huminga ng malalim bago ihayag ang pangalang magpapabago sa takbo ng lahat. Tinatawagan po namin sa witness stand si Binibining Tala Montenegro. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong courtroom. Lahat ng mga mata ay napunta sa pinto sa gilid at ang mukha ni Marikit sa unang pagkakataon ay nagpakita ng tunay na kulay nito. Purong takot. Ang katahimikan sa courtroom ay tila isang salamin na anumang oras ay maaaring mabasag. Ang bawat paghinga ay maririnig. Ang bawat tibok ng puso ay isang dagundong. Dahan-dahang bumukas ang pinto sa gilid. Mula roon, lumabas ang child psychologist at sa likod niya, hawak ang kanyang kamay, ay si Tala. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na bestida. Ang kanyang buhok ay nakatirintas at sa kanyang mga paa ay ang paborito niyang sapatos na may kumikinang na mga bituin. Sa bawat hakbang niya papunta sa witness stand, ang tunog ng kanyang maliliit na sapatos ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Para siyang isang munting anghel na napadpad sa isang lugar ng mga halimaw. Ang mga mata ng lahat ay nasa kanya. Ngunit ang mga mata ni Tala ay nasa isang direksyon lang, sa kanyang ama. Nakita ni Dalisay ang takot sa mga mata ng kanyang anak, ang panginginig ng mga labi nito, ang paraan ng pagkapit nito sa kamay ng psychologist. Gusto niyang tumakbo, yakapin ito at ilayo sa lugar na yon. Ngunit alam niyang hindi maaari. Tanging ang kaya niyang ibigay ay ang kanyang tingin. Isang tingin na puno ng pagmamahal, suporta, at isang tahimik na mensahe. Nandito lang si Papa, anak. Huwag kang matakot. Tinulungan si Tala na umupo sa malaking upuan ng mga saksi. Ang kanyang mga paa ay hindi man lang umabot sa sahig. Sa harap niya, ang hukom ay tiningnan siya. Hindi bilang isang saksi, kundi bilang isang lolo. Ang kanyang mukha ay lumambot. Hello, Tala. Bati ng hukom sa isang mahinahong boses. Ako si Judge Ramos. Huwag kang matakot, okay? Mag-uusap lang tayo. Tumango si Tala, ang kanyang mga mata ay hindi pa rin humihiwalay sa kanyang ama. Ang abogado ni Dalisay ang lumapit. Lumuhod ito para maging kapantay ng bata. Tala, may ilang tanong lang ako sa'yo. Okay lang ba? Muling tumango si Tala. Naaalala mo ba noong gabi na umuwi ang papa mo galing sa ibang bansa? Oo po, pabulong niyang sagot. Pwede mo bang ikwento sa amin kung ano ang nangyari bago siya dumating? Doon, napatingin si Tala sa direksyon ni Marikit. Nakita niya ang matalim na tingin nito. Isang tingin na nagpapaalala sa kanya ng isang banta. Ikukulong sila sa isang lugar na mas madilim pa sa aparador. Biglang natikom ang bibig ni Tala. Napayuko siya at nagsimulang paglaruan ang laylayan ng kanyang bestida. Tala? Tanong ng abogado. Umiling si Tala. Wala po. Anong ibig mong sabihin na wala? Wala pong nangyari. Naglalaro lang po kami. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Marikit. Isang buntong hininga ng kabiguan ang narinig mula sa panig ni Dalisay. Ang takot ay nanalo. Tumingin si Dalisay kay Diwa
na nakaupo sa likuran niya. Ang mukha nito ay basang-basa ng luha. Tumingin siya sa kanyang abogado na tila nawawalan na rin ng pag-asa. At muli, tumingin siya sa kanyang anak. Nakita niya ang pagtulo ng luha mula sa mga mata ni Tala habang ito'y nakayuko. Nakita niya ang pag-aaway sa loob ng isang 6 na taong gulang na bata, ang pag-ibig para sa kanyang ama, at ang takot sa babaeng nanakit sa kanya. Hindi na niya natiis. Tala, tawag ni Dalisay. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit sapat na para marinig. Sa buong silid, lahat ay napatingin sa kanya. "Objection, Your Honor," sigaw ng abogado ni Marikit. "He's coaching the witness." Ngunit hindi pinansin ni Dalisay ang sigaw. Tumingin siya ng diretso sa kanyang anak. "Anak, tingnan mo si Papa," sabi niya. "Tala, ano man ang mangyari, hinding-hindi magagalit si Papa sa'yo. Sabihin mo lang ang totoo. Iyon lang ang kailangan naming marinig, ang katotohanan." Tumingala si Tala. Nakita niya ang pagmamahal sa mga mata ng kanyang ama. At sa sandaling iyon, naalala niya ang kanyang kapatid na si Amihan. Naalala niya ang mga iyak nito sa dilim. Naalala niya ang panginginig nito sa ginaw. Ang pagmamahal niya para sa kanyang kapatid ay mas naging malakas kaysa sa kanyang takot. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa hukom. "Judge," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin, ngunit meron ng lakas. "Nagsinungaling po ako. Ang buong silid ay muling natahimik. Hindi po kami naglalaro," patuloy ni Tala. "Si Mama Kit po." Ikinulong niya si Amihan sa madilim na kwarto, sa aparador po, kasi po natapon niya yung gatas. Ang mga salita ay dumaloy mula sa kanya na parang isang ilog na matagal nang gustong kumawala. Umiiyak po si Amihan. Sabi niya po, "Mama Kit, ayoko po dito." Pero hindi po siya pinakinggan. Kumuha po ako ng tinapay para sa kanya. Pero nakita po ako ni Mama Kit. Itinapon niya po yung tinapay. Tumingin ang hukom kay Marikit. Ang mukha ni Marikit ay maputlang maputla na, parang isang papel. At may iba pa po ba siyang ginawa? Tanong ng hukom. Ang kanyang boses ay puno na ng awa. Tumango si Tala. Lagi po siyang galit kapag wala si Papa. Kinukurot niya po kami. Sinasabi niya po na mga salot kami sa buhay niya, na sana hindi na lang kami pinanganak. Isang kolektibong gasp ang narinig mula sa gallery. "No, that's a lie. Sinungaling kang bata ka." Hindi na napigilan ni Marikit ang sarili. Tumayo ito at sumigaw. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nabasag. Inilalantad ang halimaw sa ilalim. "Tinuruan ka lang ng ama mo. Pinalaki kang sinungaling." "Silence! Order in the court!" Sigaw ng hukom. Ang kanyang muka ay nag-aapoy sa galit. "Sit down, Mrs. Montenegro, or I will hold you in contempt." Ngunit hindi na napigilan ang pagbagsak ni Marikit. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa harap niya. Binaling muli ng hukom ang kanyang atensyon kay Tala. Ang kanyang boses ay muling lumambot. "Tala, isa na lang tanong. Ano ang gusto mo?" Tumingin si Tala sa kanyang ama. Tumingin siya kay Yaya Diwa. At sa wakas, isang tunay na ngiti, kahit na may kasamang luha, ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumingin siya ng diretso sa hukom at sinabi ang mga salitang tatapos sa lahat ng kasinungalingan. "Gusto ko lang po makasama si Papa at si Yaya Diwa. Ayoko na pong matakot." Walang nang kailangang sabihin pa. Ang katotohanan na binitawan mula sa bibig ng isang bata ay mas malakas pa sa anumang ebidensya, mas matibay pa sa anumang argumento. Ibinaba ng hukom ang kanyang martilyo, hindi para tapusin ang sesyon, kundi para bigyang diin ang kanyang desisyon. "This court will take a recess to deliberate," sabi niya. Ngunit ang tingin na ipinukol niya kay Marikit bago siya tumayo ay nagsasabi na ng lahat. Tapos na ang laban. Si Marikit ay napaupo sa kanyang silya, talunan at wasak. Ang kanyang tunay na mukha ay nakalantad na para makita
ng buong mundo. Kanaw, ang tunog ng martilyo ng hukom na pumukpok sa kahoy ay tila isang malakas na kulog na naghudyat ng pagtatapos ng isang mahaba at madilim na bagyo. At pagkatapos noon, dumating ang katahimikan. Isang katahimikang hindi na mabigat, kundi mapayapa. Ang desisyon ay mabilis at walang kinikilingan. Ibinigay kay Dalisay ang nag-iisa at permanenteng kustodiya ng kanyang mga anak. Si Marikit naman ay hindi lang nawalan ng karapatan sa mga bata, kundi nahaharap din sa mga kasong kriminal para sa child abuse. Paglabas nila ng courtroom, ang unang ginawa ni Dalisay ay lumuhod sa harap ni Tala. Hindi niya ito pinagalitan o tinanong. Niyakap niya lang ito ng napakahigpit. "You are the bravest girl in the world," bulong niya sa buhok ng kanyang anak. "Salamat, anak. Iniligtas mo kaming lahat." Naramdaman ni Dalisay ang pagyakap pabalik ni Tala. Isang yakap na puno ng pagod, ngunit puno rin ng kalayaan. Maya-maya, lumapit si Diwa. Buhat-buhat si Amihan na kanina pa naghihintay sa isang hiwalay na silid. Yumakap din sila. At doon, sa gitna ng malamig na pasilyo ng korte, ang 4 na wasak na piraso ng isang pamilya ay nagsimulang muling mabuo. Ang pagbabalik sa Villa Esmeralda ay hindi naging pagpipilian. Ang bawat sulok ng mansyon ay nababahiran ng masasamang alaala. Kaya't pansamantala, dinala sila ni Dalisay sa isang service apartment na may malawak na tanawin ng syudad. Ngunit sa halip na bumalik sa kanyang trabaho, ginawa ni Dalisay ang isang bagay na matagal na niyang dapat ginawa. Nag-file siya ng isang mahabang leave of absence. Mula ngayon, sabi niya kay Diwa, habang pinagmamasdan ang mga batang mahimbing na natutulog sa unang gabi nila sa bago nilang tahanan, ang tanging Montenegro Holdings na mahalaga sa akin ay itong nasa loob ng bahay na ito. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang dahan-dahang proseso ng paghilom. Hindi ito madali. May mga gabi pa ring nagigising si Amihan na umiiyak. Hinahanap ang madilim na kwarto. May mga pagkakataong natutulala si Tala. Ang kanyang mga mata ay lumalangoy sa mga alaalang hindi dapat taglayin ng isang bata. Ngunit si Dalisay ay naroon, palagi. Kapag nagigising si Amihan, siya ang unang yumayakap dito. "Wala nang madilim na kwarto, anak. Ligtas ka na. Nandito na si Papa." Kapag natutulala si Tala, uupo siya sa tabi nito. Hindi siya magtatanong. Maglalabas lang siya ng papel at krayola. "Gusto mong mag-drawing, prinsesa ko?" Bumili sila ng isang bagong bahay. Hindi ito kasing laki ng Villa Esmeralda. Mas maliit ito, mas simple, ngunit ang bawat espasyo ay puno ng init at liwanag. Wala itong engranding hagdanan o marmol na sahig. Mayroon itong isang maliit na hardin sa likod at isang malaking bintana sa sala kung saan pumapasok ang sikat ng araw. Isang Sabado ng umaga, silang 4 ay magkakasamang nag-aayos ng kanilang bagong tahanan. Si Dalisay ang nagbubutas sa pader para magsabit ng mga litrato. Si Diwa ang nag-aayos ng mga halaman. At ang mga bata, sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, ay naglalaro ng walang takot. Habang isinasabit ni Dalisay ang isang bagong family picture nila, biglang tumawa ng malakas si Amihan. Isang tawa na Dalisay, malakas at walang halong pighati. Isang tawa na matagal nang hindi naririnig ni Dalisay. Huminto ang lahat sa kanilang ginagawa. Napatingin sila kay Amihan na masayang hinahabol ang isang paru-paro sa hardin. Napangiti si Dalisay, isang tunay na ngiti. Tumingin siya kay Diwa na nakangiti rin habang may mga luha ng kaligayahan sa mga mata. "Salamat, Diwa," sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat na hindi kayang tumbasan ng anumang salapi. "Salamat sa hindi mo pagsuko sa kanila, sa amin." "Pangako ko po yun kay ate," sagot ni Diwa. "At pamilya ko po kayo." Ang salitang pamilya ay mayroon ng bagong kahulugan para kay Dalisay.
Hindi ito tungkol sa dugo o apelyido. Ito ay tungkol sa pag-aaruga, sa sakripisyo, sa pananatili, sa tabi ng isa't isa, sa gitna ng pinakamatinding dilim. Gabi na. Ang mga bata ay mahimbing nang natutulog sa kanilang bagong silid, magkatabi. Ang kanilang mga paghinga ay payapa. Pumasok si Dalisay para halikan sila sa noo, tulad ng ginagawa niya gabi-gabi. Nakatulog na si Amihan, yakap-yakap ang kanyang paboritong teddy bear. Ngunit si Tala ay gising pa. "Papa?" Mahina niyang tawag. "Bakit, anak?" Umupo si Tala. Mayroong isang seryosong tanong sa kanyang mga mata. Isang tanong na matagal na niyang gustong itanong. "Hindi ka na po aalis ulit, di ba?" Ang simpleng tanong ay tila isang kutsilyong humiwa sa puso ni Dalisay. Ang tanong ay hindi lang tungkol sa mga business trips. Ito ay tungkol sa kanyang presensya, sa kanyang pagiging ama. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang anak. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito at ibinigay ang isang pangakong hinding-hindi na niya sisirain. "Hindi na, anak. Hindi na alis si Papa. Dito na lang ako, palagi." Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating malamig na bahay ay napuno na ng init at buhay. Ang mga pader na dati blanco ay puno na ngayon ng mga drawing ni Tala at mga family pictures na kinunan hindi sa isang studio, kundi sa mga simpleng sandali ng kanilang buhay. Isang picnic sa parke, isang hapon sa beach, isang magulong pagbe-bake ng cookies sa kusina. Isang linggo ng umaga, ang amoy ng sinangag at pritong itlog ang gumising sa buong kabahayan. Hindi na ito luto ni Diwa, ito ay luto ni Dalisay. Sa tulong ng 2 maliliit na assistant chefs na mas marami pang ginagawang kalat kaysa tulong. "Papa, ako na po maglalagay ng asin," masayang sabi ni Amihan, hawak ang lalagyan ng asin. "Dahan-dahan lang, champ," nakangiting sagot ni Dalisay, habang tinutulungan itong magbuhos. Si Tala naman ang abala sa pag-aayos ng mesa. Maingat na inilalapag ang mga plato at kubyertos na para bang isa siyang professional na waitress. Pumasok si Diwa sa kusina. Dala ang isang basket ng mga bagong pitas na bulaklak mula sa kanilang maliit na hardin. Napangiti siya sa tanawing kanyang nakita. "Aba, mukhang may bagong chef na ang bahay na to, ah." "Siyempre naman, Yaya," pagmamalaki ni Dalisay. Ang Montenegro family ay hindi lang magaling sa negosyo, magaling din sa kusina. Nagtawanan silang lahat. Ang tawanan ay isang musika na matagal nang nawala sa kanilang buhay, ngunit ngayoy malaya at madalas nang naririnig. Habang kumakain sila ng almusal, tumunog ang telepono ni Dalisay. Isang text message mula sa kanyang abogado. Binasa niya ito. "Dalisay, for your information, the court has reached a verdict. Marie Kate was found guilty. She will serve time." Walang nagbago sa ekspresyon ni Dalisay. Hindi siya nakaramdam ng galit o ng kasiyahan. Ang naramdaman lang niya ay isang tahimik na pagtanggap. Isang pagsasara ng isang madilim na kabanata. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono at nagpatuloy sa pagkain na para bang isang ordinaryong text lang ang kanyang nabasa. Napansin ito ni Diwa. "Sir, may problema po ba?" Umiling si Dalisay at ngumiti. "Wala, Yaya. Magandang balita lang." Hindi na niya kailangang sabihin kung ano yon. Ang nakaraan ay nasa nakaraan na. Ang mahalaga ay ang kung anong nasa harapan niya ngayon sa hapagkainan na iniito. Pagkatapos ng almusal, lumabas sila sa hardin. Tinuruan ni Dalisay si Amihan kung paano magdilig ng halaman. Si Tala naman ay abala sa pagguhit sa kanyang sketchbook, habang si Diwa ay nag-aayos ng mga paso. Umupo si Dalisay sa damuhan, sa tabi ni Tala. "Anong ginuguhit mo, prinsesa?" Ipinakita ni Tala ang kanyang ginagawa. Isa itong larawan ng kanilang bagong bahay. Sa labas nito ay may 4 na taong nakahawak kamay, isang mataas na lalaki, isang babae, at 2 maliliit na bata. Sa itaas nito, may isang malaking araw na nakangiti.
Ang ganda naman na niyan, sabi ni Dalisay. Sino-sino yan? Tayo po, sagot ni Tala. Si Papa, si Yaya Diwa, ako, at si Amihan. Masaya po tayo dito sa bahay natin. Ang simpleng mga salita ay tumagos sa puso ni Dalisay. Niyakap niya ang kanyang anak. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng sikat ng araw, sa gitna ng halakhak ng kanyang mga anak, at sa payapang presensya ni Diwa, naramdaman ni Dalisay ang isang uri ng kayamanan na hindi kayang bilhin ng pera. Ito ang mga sandaling ipinagkait niya sa sarili niya noon. Ang amoy ng damo, ang init ng yakap ng kanyang anak, ang tunog ng kanilang mga tawa. Ito pala ang tunay na tagumpay. Ito pala ang tunay na legacy. Gabi na. Ang buong bahay ay tahimik na. Nakatayo si Dalisay sa may bintana, pinagmamasdan ang mga bituin sa langit. Kinuha niya ang kanyang telepono, hindi para tumawag o mag-text, kundi para tingnan ang isang lumang litrato, ang huling litrato nila ni Alana. Natupad ko na, mahal. Bulong niya sa hangin. Ligtas na sila at masaya. Natutunan ko na ang leksyon. Sana nasaan ka man, nakangiti ka. Isang mahinang hangin ang umihip na para bang isang sagot, isang haplos mula sa nakaraan. Ngumiti si Dalisay, isinara ang kanyang mga mata at dinama ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Ngayon ko lang naintindihan. Ang tunay na yaman ay hindi ang perang iniipon mo, kundi ang mga sandaling kasama mo sila. Ito ang aking tunay na Montenegro Holdings. At dito po nagtatapos ang paglalakbay ng pamilya Montenegro. Isang paglalakbay mula sa dilim patungo sa liwanag. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin sa bawat kabanata ng kwentong ito. Habang isinusulat ko ang bawat salita, naramdaman ko ang bigat sa dibdib ni Dalisay, ang takot sa mga mata ni Tala, at ang tahimik na lakas ni Yaya Diwa. Hindi po ito naging isang madaling kwento, sapagkat ito ay sumasalamin sa mga katotohanang minsan ay masakit harapin. Ngunit sa kabila ng lahat, ang Villa Esmeralda ay isang kwento ng pag-asa. Isang paalala na ang tunay na pagmamahal ng isang magulang ay hindi nasusukat sa kayamanan o karangyaan, kundi sa presensya, sa pakikinig, at sa bawat yakap na nagsasabing, nandito ako. Isang paalala na gaano man kalalim ang sugat, meron pa ring espasyo para sa paghilom. At isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may naghihintay na liwayway. Ngayon, nais ko namang pakinggan ang inyong tinig. Ano ang pinakanagustuhan ninyo sa kwentong ito? Anong aral ang babaunin ninyo mula sa paglalakbay ni Dalisay at ng kanyang mga anghel? Hinihiling ko po na ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga pagninilay ay nagbibigay inspirasyon at buhay sa aming munting komunidad. Bawat komento po ninyo ay aming binabasa at pinahahalagahan.